May mga babae nagbigay sa akin ng biskwit. Natutuwa ako kasi libre na merienda po. Kung madalas, pawis at sunog sa bukid, ang dalawa nagtatransform naman daw sa tuwing sumasali sila sa male pageant kung saan madalas pa silang maglaban. Ako nanalo ako. Tapos si Edward, pang ilan ka nga? Pang-apat siya. Bagamat kutis siya yamanin, ika nga, sa totoo lang daw, hirap sila sa buhay. Nag-start kami, 11 years old kami. Hanap buhay namin yung saging, rubber. Niyog, nabinta para pambili ng bigas. Pag galing kami sa school, ritso kami sa uma namin. Ang bao namin yung gabi or kamuti. Minsan, 3-4 sa isang week. Kain kami ng bigas. Nung time talaga nakapos kami, yung time na kumain kami ng kamote karlang sa loob ng isang buwan. Dahil dito, kung ano-anong racket daw ang kanilang pinasok. Waiter, sa ukay-ukayan at saka sa mining, binubuli ako nila. Sabi nila, pogi ka lang, wala ka naman pera. Anhin mo ang kapugian mo tapos mahirap ka pa sa daga. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito. Australianong mahirap, ganun. Australianong taga-bundok. Bakit? Kasi nung bata pa kami, binubuli kami hanggang sa pagtrabaho namin, ganun pa din, walang nagbago. Kung kasakasama lang daw sana ng kambal ang tunay nilang ama, malamang nag-iba ang naging ikot ng kanilang mundo. Kung nandito si Papa, hindi sana ganito yung buhay namin. Nasaan ba ang tatay ng kambal? Ang kasagutan nasa kanilang ina na nasa Laak, Davao de Oro. Si Maribel. Bago pa man daw nagkaroon ng bagong pamilya, una na raw umibig si Maribel sa ama ng kambal. You look nice. Si Max, isang Australiano. Naging suki raw ito ni Maribel sa pinasukan niyang internet shop sa Pampanga taong 2003. Gusto siya nakikistil sa ako, iya kong gipangutanap sa akong pangalan. Ingon ko saya nga, si Belinda. Wa man ko nagtugan sa akong tinuod nga pangalan. Maputi, gwapo siya na tao. Medyo matangkad siya. Parang blondie yung buhok niya. Ingon siya nga, gusto ba daw kumukuyog sa iya? Ingon ko nga, okay lang, mukuyog ko sa imo ha. Ang pagsasamang yun ni na Max at Maribel, nagbunga ng kambal. Paggawa sa mga bata, puti jud kay sila kanang nataas kay ilong puti. Bulaw ang ilahang buhok. Ako na siyang giingnan nga, nasay kambal nga anak nga sa ako Pero, No, that's not mine. No. Sorry. No. Dili gyud siya matuo. Mao tong nahiubos ko sa iya. sa sama ng loob, si Maribel, Belinda, I want to talk to you. nagpa siyang umuwi ng Mindanao. Nakita niya ako, tinawag niya ako. Pero hindi ako tumingin sa kanya kasi nagagalit ako sa kanya. Habang humihilom daw ang sugatan niyang puso, nakilala niya ang sikyo na si Eduardo. Para patunayan ang wagas na pag-ibig ni Eduardo sa kanya, handa raw itong tumayong ama sa kanyang dinadala. Kaya nung iniluwal ang kambal, isinunod na ang pangalan ng mga ito kay Eduardo. Ako na po ang umako. Ang pangarap po nila, ako na po lahat, nag-alaga po sa kanila. Ginawa ko po yung nararapat na tunay na tatay po sa kanila. Minahal ko na po sila na para pong tunay kong anak. Kinalaunan, sina Maribel at Eduardo, nagkaroon pa ng 6 na anak. Napapansin ko na noon na iba ako sa mga kapatid ko. Yung kulay ng balat namin magkaiba. At saka sa mukha, ilong, at saka sa height din. Dahil dito, ang kambal, naging tampulan ng tukso. Nasaan daw yung papa nila, gusto nilang makausap. Sabi ko naman sa kanya na mahirap magkausap sa daddy ninyo kasi malayo yung lugar nila. Wala akong tampo sa nanay ko. Pasalamat nga ako sa mama ko. Kasi nang dahil sa kanya, nito kami nung nalaman namin Australian, research ako sa TikTok. Ayun, naglabasan mga kalahi namin. Pero hindi raw madali ang lahat. Si Maribel kasi, hindi naalala ang apelyido ng ama ng kanyang kambal. Wala naman ko pila yung hinumduman nga. Pangalan niya Max. Gusto ko na talaga makita si Papa. Para buo na yung namin, pagkatao. At ako ng hinihiling sa Diyos na balang araw